Hi, welcome to my channel, and we and my sister are traveling, walking around, cruising around. Dito kami sa market para mag-shop. At ito nga po, ito yung aking way to the shop. Ito yung sa right side ko is a police station and a fire station as well. On my left is the market. On our way to Curry's Shopping Center. As you can see in front of me, there's a tall building. Ito po ang Jack's Shopping Center. So during Saturday, they're closed because they're Seventh-day Adventist. And the people are putting up their stuff to sell. They allow it naman kasi they're closed. And then on our way to Curry's. Yan po, makikita nyo sa left side ko ang kalsada ay traffic. Yan. So, on our way to Curry's, on my right side yung door na yan, yung glass door. Yan po yung Curry's School Supplies and Pharmacy. Here, makikita mo mga pharmacy supplies, toys, shops, school supplies, and personal items. Iba-iba pa. So, ayan, may mga bags and accessories din. May grocery din sila. The same time, in the same area. Ayun na si Ses, nag-shopping na si Ses. At may nagustuhan siyang bilhin, pero tumitingin lang muna siya. Tingin-tingin lang. Ayan, parang gusto yata niyang bumili ng sunglass. Pero lagi naman yan siya. Titingin lang. Ayan, nagustuhan din niya ang isang bag. Maganda nga ba daw? Sabi niya. Sabi ko, oo, bilhin mo na. May pera ka ba? Sabi niya, pag-isipan ko muna. Pero mukhang maganda siya. Bagay yata sa okasyon na sa saluhan ko. Sabi ko naman, sige, bilhin mo na. Nagdadalawang isip pa ako. Pero mukhang okay naman. Sabi ko, huwag ka na magdalawang isip. Bilhin mo na lang. Ayan. Anyway, lumabas na kami. At on our way, ito nga, balik ulit tayo sa Jack's. Ada ang mga iba-ibang mga pagkaon. Si Kuya. Ayan. Ngan, adi pa, may mga makikita ka nga, mga iba-ibang klase nga tinda nila, may mga purusan, grocery na lahat sila sa gawas sa kalsada, ngan mga tent, ngan naninindalat sila sin mga iba-ibang klase, purusan, bado, sapatos, alahas, sunglass, mga kalo, mga iba-ibala. Yan, kundi din la sisis gusto magsurot-surot, upod-upod malalatak. Ada, magupay yung mga bado, mga padara sa kundi nga lugar, nimbaligya nira, mga bags. Pati kama, ayan, a mattress. Dili mattress ati yan. Hudson. Ada, tubong sa ido. Kung nano-nano lang ang mga paninda sa kalsada. Mga itong didi. Maulat ba kam? Anyway, so ayan na nga. Ayan na, parang may nagustuhan si sis. Upo ko siya pa. Nanginanglan sila na akong apo.
Oh, mangita daw. Kit, sige daw. Oh, maganda to. Sige nga, pamati yung takang restorya. Ay, will go mamaya na. Balikan siya, alam ko na ng bayon sinabi. So, ayan na. Tapos na si sis mag-shopping sa ito nga pantalon. Tumalon din ang pantalon. Ngayon, balik ulit sa kalsada. Tingin-tingin ulit ng mga kung gustong anong pangailangan na kailangan bilhin. At ayan na nga. Marami din mga foreigner. Oh, may namit pa siya isang kaibigan nangungumusta. So, hayaan natin siya makipagkwentuhan sa kanyang kaibigan. Bigyan natin siya ng space. Nagkumusta lang naman sila. Kumusta ka daw? Ito, maganda pa rin. O ikaw, ano sa'yo? Okay, tapos na ang usapan. Halika. Dito, sister. Halika, may papakita ko sa'yo. Ano na naman yan, sister? Ito. So, ayan, tinakita niya ang kalsadang ito na puno ng mga paninda sa paligid. Parang divisoria lang din. Ito ang tinatawag na Middle Street ng Kingstown dito sa St. Vincent and the Grenadines sa Caribbean. And dito rin yung isang kilalang shop dyan. Ayan, dahil sa ekonomiya, sa pagkaroon ng inflation, which is hindi naman maiwasan, mahina ang bilihan ng mga paninda ngayon. Nakikita ko naman na medyo maluwag ang daanan. Usually, pag mga sahuran siguro, yan lang busy. Ay, may papakita nga pala ako sa inyo, ang dilaw na orange. Ayan po, kasi po, pinagbabawal po sa St. Vincent mag-import ng oranges talaga, yung orange na galing America. At ewan ko ba, I don't know why they don't allow importation of oranges here in St. Vincent and the Grenadines. Whereas in other country like Barbados and British Virgin Island or maybe in other neighboring countries, they allow importation of oranges. But only in St. Vincent, they don't allow importation. Ewan ko nga ba kung bakit. Anyways, hindi ko sila botosan. Yung kung sa susunod na election, hindi ako boboto sa kanila. Kung hindi sila mag-import, hindi nila allowed ang importation of orange dito sa country. So, proceed na tayo. Tuloy-tuloy tayo dun sa Middle Street. Pupunta tayo sa isang shopping mall ulit. At dito nga po, parang Divisoria din o Baclaran. May mga shop din sa kalsada, yan, sa daanan at iba-iba. May mga alas din sila. At marami pang pagkain, mga ganon, mga galing sa ibang bansa, na mga imported din. Yan. Mga negosyante sa kalsada, yan sila. Suportahan po natin sila. Sila po yung mga aspired businessmen as well na araw-araw din nandyan sa kalsada para magbenta, para kumita. Ayan nga po. On our way to Lens, ayan na yung isang shopping center. At buti naman na tinalaw yung camera dito. Hindi naman tayo pinagbawalan. So, papasok tayo. Ayan. May makikilala dito yung aking kapatid. Kaya siya nagwe-wave dyan. Kinakawayan niya yung kanyang kaibigan. So, pasensya na. Medyo mabagal lang talaga siya maglakad.
Dito sa shopping center, sa Lanes Shopping Center din, makikita nyo po, Lanes Department Store, makikita nyo rin po at iba't ibang mga RTWs, mga kitchenware, mga school supplies, school uniforms, at saka mayroon din sila mga houseware, tela, fabrics, and other commodities. Wala lang silang grocery. Just a department store. So, ayan, nag-sale na sila ng panties for only, magkano yun? $3 yung isa. Not bad, di ba? Kaya na nag-cash na si sis at saka lalabas na kami. Dito po sa labas ng Lanes, makikita nyo rin ang mga taong nagbebenta ng mga produce nila, yung mga tanim nila. Nilalako nila yun every Friday and Saturday early morning. So, ayan, ito naman is everyday sila. Itong mga jewelries, mga accessories sa katawan, they're always there everyday. Nandyan sila sa street, nagbebenta, araw-araw yan. Pero usually yung mga vegetables, sellers, mga farmers, local farmers, dyan lang sila sa kalsada, sa daan. Nilalatag lang nila yung mga paninda nila. And then people who does, yung dumadaan lang randomly, bibili na lang din sa kanila. Sometimes naawa din or sometimes are supportive customers or locals na bibili din sa mga farmers. Kahit kami din ay tumutulong din by buying their products. So, yung kailangan mo, minsan mas mura pa sila kaysa doon sa supermarket. Minsan naman mahal sila kaysa supermarket. So, depende lang kung ano yung needs mo. Meron naman kasi mga produce na wala sa supermarket at meron naman mga produce na meron sa supermarket na wala din sila. So, in a vice versa lang. So, kaya minsan pag wala kang makita sa supermarket, you just come around sa market or sa streets, nandiyan nakikita mo na yung mga farmers or resellers. Usually, mga resellers lang din ang iba, yung bibili sa farmers tapos i-sell over nila. Katulad nila ate, ito sila Ali, ito, binibentahan niya ako ng produce. Maaring she's a farmer or maaring reseller lang din siya, bumili siya sa isang farmer at mga nagbibenta din early morning, siguro maaga si ate at nakuha niya ng mura. O it's either sa kanya to yung mga sa farm niya galing to mga produce na to. So yeah, let's keep on supporting our farmers, local farmers, and encourage them to, kasi hindi rin naman ganun kadali ang maging farmer or magtanim. Umaabot ng months before ka mag-harvest. So, hindi ko man lahat na bilhan na supportahan, at least i-support one. So, let's continue to mag-support sa mga kuting mga nanininda sa kalsada, kay makabulig at ito sa ekonomiya, makabulig sa ekonomiya sa ekonomiya. Kaya mamagod ang cycle sa kwarta, di ba? So, kanalang tagyapon magbulig sa kada sayo. Okay, so makato kami na sa supermarket na lahat, another supermarket. Didi sa town, sa Bonadi. But actually, my brother-in-law, we support also my brother-in-law. May supermarket maliwat siya, Mau and Randy's Supermarket. So please visit also Randy's Supermarket sa Kingstown, yan, Randy's Supermarket sa Arnosville. Si kuya, nag-joke ako sa akin, kuya, gusto ko mag-ride, kuya. Sabi niya, sige, ano ba? Actually, di ko naintindihan yung sinabi niya. So, naki-joke naman si kuya. Actually, mababait naman ang local dito sa St. Vincent, mga tao. Tsaka napaka-vocal nila. So, sugaron talaga sa imo kung they're honest enough to tell you what they have in mind. And then, people here in St. Vincent are friendly. But some are very too vocal and some are,
very not easy going or tough, hard people, but it's just your personality how to, how to handle it in. So anyways, we're going to back to the market. Oh, we're going to the market kasi yung first ano pala natin, um route, first video was we're in the middle street. Nasa malapit lang din ang market noon. Pero umikot tayo. We make a rounds. So umikot tayo ngayon. But now, in our way to the market, ito yung vegetable market. So, the government already built the other markets, which there's 2 markets, downtown market now. And then, this is the old one. This is the common one. Pero yung dalawang binuild nila, which is parang slow doon kasi usually people don't come around there. People just, when you walk, they're walking on the road, in the street, doon na sila bumibili. At then people din, they don't know how to, like, when they were even told that no vending in this side, they still don't listen, and they still do their thing, they still sell, and because the system, they get used to it for many years na nagbebenta sila sa kalsada. So ang nangyayari ay their mental, I'm not judging them, but how I see it, right, is it's hard to give that adjustment that abruptly the government have to stop them from selling on the streets because they're used to it for many years. They were not disciplined right away from the start that they had imposed this policy that they're not supposed to be selling on the streets. So it just happened, I think, late last quarter last year when they imposed of no vending on the streets, or this area no vending on that area. So people are too hard to adjust on that. So they will reason out, na they're doing it because of the their needs to help their family, financially, and what they're gonna feed their family. So they have their own points, they have their own reason, they have their own opinion, but as a citizen we also have to abide the law, the state, as a for the goods of the people. Then we have to abide on it. This is not this is not a policy or law imposed against you, but it's imposed for the better for better things for you. Anyways, marami na akong sinasatsat kadamo na sa aking babagaw ng mga bangin nonsense na. So proceed na kit sa market. So on our way sa market, adi nag-ikot-ikot na si sister. So may yan center piece sa market. It's like a round oval inside that square market. May center aisle siya. No, not center aisle. Parang may ida siya sentro dida nga. Dida naglalatag sila sa nira mga paninda. So some of them on the table, nabutan sila sa nira mga paninda. Some of them, they just put a cloth or fabric or plastic on the ground, or tarpaulin sa ground to put under their vegetables. So some of them are also resellers. Some are, they have this produce from their farm, from their garden, from their yard, and they will come to town and they will just sell it to, in their country, in St. Vincent and the Grenadines. They allow people to sell on the streets without need a permit. I think actually they just collect from every person, those vendors, a tariff. I don't know how much the tariff, but maybe I will find out in the future how much is the tariff for every time you put up something to sell on the streets. That is for those probably that is selling every day, I think. I'm not too sure. I am not so sure with those selling only on Fridays, if they also giving a tariff. So ayan. So iba-iba lang yung produce nila. They have bananas, they have plantain,
ginger, all kinds of vegetables, no? But except those that are imported, like broccoli and cauliflower, they are hardly rare that the farmers grow that produce. But and also they don't grow grapes and apple. We don't here in Caribbean, in tropical islands, we can't grow how is this apple. Of course, everybody knows that, right? But we can grow grapes. Actually, meron ako sa yard ko. May isa akong vine doon. And then it already produced one time, but then I think sa location ko, and it's not growing nice, and I did not take good care of it. Sa awa ng Diyos, buhay pa naman siya. It's still alive, but it's just not growing well. Hopefully I will able to take good care of it this year. So ito isang vendor ay she's selling plants and some plants and some seedlings, So maraming nag-interest talaga kasi may mga seedlings din sila. May makikita ka sa market na nagbebenta ng seedlings. So as you can see, pag nakita mo, nag-interest ka rin na bumili. So ayan. So we're going out the market now. Yan, nakikita nyo naman, itong mga extra vendor sa labas ng market. Binigyan na sila ng tent or they can build their own tent. Dahil nga po masyado na silang overcrowded sa labas. So some of them, doon na sa labas ng market nagtitinda. Which is, this time, hindi na inalaw ng government. But they give them like, probably time to refrain or but then yun nga, as I said, just I think discipline is needed to if you want your country to be to achieve good disciplines, to achieve better community and cleanliness and a good abiding citizen. I think discipline is needed. Kailangan lang ng disiplina. So, kinalanta disiplina sa dili lang sa country, kundi we also need discipline. First, inside the house. It should start in the house. Pagkatapos sa house, sa school, and then sa community. Diba? Ganun naman talaga. So, ayan, going out to another side. Tatawid tayo. Yan. Yan ang favorite na shop ng mga tao, yung ice cream shop dyan. Ito yung Fresco ice cream. Baka naman Fresco ha. Ayan. But anyways, so, ang binabalik ko nga pala yung aking brother-in-law ay you can visit his shop sa Randy Supermarket, Kingstown, at Randy Supermarket sa Arnes Bear. Ayan, pupunta na naman tayo sa isang market. Ito yung downtown market. Yeah, mabibili mo rin katulad ng us. We came out from the same vegetable market. Same thing also, they selling vegetables around this market. Ayan nga po. Plantain me. Like the one on top. Yeah. Finish already? Wait, that is banana. Like, be careful because the lettuce. Hindi na nabutan. Kadi-kadi. Put that one there. That will is your load.
man. Maxine! Hi, how are you? So, ayan. Yan ang kabuuan. Pero meron pa yan sa likod. Kaso wala na akong time pumunta doon kasi naghihintay si Cesar. Ayan nga, napansin ko nga marami ng mga bakante dito sa stall na to. And di natin alam kung anong nangyari. May iba sa kanila siguro ay mahina ang kita. So, naghanap ng ibang location or di natin alam. So, as I notice kasi, kailangan lang din kasi siguro ng encouragement or di ko alam anong pwedeng may tulong sa kanila na ang tao ay pumasok dyan. Kasi isa sa nakikita ko yung parking space talaga. Tsaka ang tao kasi mas madali ang accessible sa kanila yung nasa kalsada pag naglalakad sila. So may mga tao na ayaw pumasok siguro dahil marami din naman na papakita ng pagtatampo pag hindi mo sila binilhan. So I think isang bagay din yan. That when somebody buy in your shop and then Dili you mga didn't igar give mga tao someone sa a sale sa mga or siniblog. you did not buy from Sa the nilakad-lakad next sa one, taon kasi like you might sa feel kanila. bad and then some Dili sila don't like to come inside the shop, the market, No? dahil nga sa you will feel like, oh, I feel bad, I did not buy from the other person as well. Not everybody have the money or the means to buy everything, so you just have to, you know, accept it. Whoever they want to buy to support their friends when they come and buy in the market, you just have to accept it. All you have to do is a strategy na para marami kang ma-attract na customers. So, sa mga marami pong salamat. Thank you for watching this video and your journey with me in town. And to the next video again, I'll see you and please subscribe. Thank you and subscribe po ng marami. Salamat. Thank Saka you. na energy. Salamat ni Dako. Salamat. How daw ako sa Salamat. tunga barko. Maraming salamat. Please subscribe. Please subscribe. Please. And Prime Minister Building.